Alright, ayun. So, good. Alright, ayun. So, hello po. Good evening. Okay, Project High Community. Ayan, if you can hear me loud and clear po, patay po ako ng blessings. Ayan. So, hello, hello, hello po. Kung nasaan ka man right now, kung umaga man dyan, gabi man dyan, hapon man dyan right now, kung nasaan ka man lupalop ng mundo, okay, iko-congrats na kita right now kasi 'di ba, pinili mo pong pumasok, okay, dito sa ating napakagandang Zoom event. Okay, kasi later on po, excuse me, later on po makikilala nyo po yung isa sa mga pinakamagaling na speaker natin. Okay, para po makapag-inspire, magbigay ng wisdom, and syempre para din po matuto ka. Okay, so ayan, maraming 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 salamat po sa lahat ng nag-type ng blessings. Ngayon pa lang, 'di ba, papalduhin ka ng so much blessings, okay, saan man sulok ng buhay mo. Okay. Ayan. So before I start po, okay, mas maganda po na ma-share pa po natin itong link, okay, sa ating mga business partners, okay, at syempre sa mga part-timers po. Okay, hello po sa inyo. Yan, makinig ka lang po, 'di ba? Kasi once na maintindihan mo 'to, okay, pwede din magbago ang takbo ng buhay mo. Ayan. So sa mga admins, okay, sa mga mentors, co-coaches natin dyan, papasukin na po natin, okay, yung ating mga participants, okay, para at least, di ba, mas marami po tayong matulungan bago matapos ang taon na to. Kasi just imagine guys, this is the last Saturday of this 2024. 'Di ba? This already 28 na po. 'Di ba? December 28 na, ilang araw na lang, ilang tulog na lang. Okay, 2025 na. Ngayon ang tanong, ano bang klaseng 2025 ang gusto mo? And since nandito ka, okay, sa Zoom natin right now, since you are attending right now, 'di ba nag-effort ka? Tama ba? Binigay mo yung oras mo for sure. Okay, success at breakthrough. Okay, ang ibibigay sa iyo of this 2024. Patype naman ako ng yes. Okay, kung naniniwala ka na ang 2025 ay sa'yo. Okay, basahin natin yung mga nag-yes. Yes, yes, yes. Ayan. Alright, di ba? So maraming salamat, di ba, sa cooperation and participations nating lahat. Talagang one thing for sure kapag talagang ikaw, di ba, nakisama ka, nakinig ka, and sinabayan mo kami, one thing for sure, breakthrough ka talaga. Okay, ngayong taon and next year. Ayan. So, guys, ayan, dagdagan pa po natin, 'di ba? Pagtatagal ako dito ng kakangawa ng ilang minuto. Kaya dagdagan pa po natin ng dagdagan. Ayan. Kaya right now, 'di ba, mas padamihin pa po natin yung participants kati kati. Kasi syempre, 'di ba, para at least mas marami po tayong matulungan. Ako, alam niyo ba, ma-share ko lang po sa inyo bago ako magpakilala ha. Oh, kasi syempre hindi niyo pa ako kilala nung Christmas. 'Di ba? Dumaan na yung Christmas, 'di ba? Sobrang saya kasi yung Noche Buena natin, 'di ba? Talagang napaka-abundance. Tama? Kaya kung ikaw yung Noche Buena mo, pa-abundance pa lang, 'di ba? Next year dapat ang goal natin super okay, abundance, maging talagang abundance yung hapagkainan nating lahat. Tama ba? Ayan. So dumadagdag na po tayo ng dumadagdag. Ayan. So paramihin pa po natin. Ayan, tingnan natin kung mga taga saan to. Taga saan ka po ba? Patype naman po ako kung nasaan ka right now. Oh, meron po from Africa, si Ellie Boy. Hello po. Ayan, si Jehan Mascot from Saudi Arabia. Sino pa? Ayan, Abundance watching from Ifugao, si Nerissa Teguinay, Marjorie Pebea from Bicol, Shadel from Malaysia, Mary Ann from Hong Kong, and Japan, Legazpi Albay, UAE, Iligan City, Nasugbo, Batangas from Saudi, ayan, Pasig, Zamboanga, Oriental, Calabanga, Greece. Wow, grabe, imagine nyo guys, 'di ba? Worldwide po. Imagine from Benguet, Kuwait, Davao,
Saan pa to? From Jeddah, from Pasig, from Cavite, saan pa? Alaska. Grabe, imagine nyo guys, nakakaabot tayo po from the north to the south, to the east, to the west. Meaning to say po, napakaganda po talaga ng opportunity natin dito. Kaya dapat dito ka lang. Okay, so ito yung isa sa mga sumurals natin, makinig ka ng mabuti. Okay, kung meron ka lang din naman na notebook or ballpen, mas maganda, 'di ba? Maisulat mo po yung magiging learnings mo mamaya. Kung may ginagawa ka, pakinggan mo ng mabuti. Just open your mind. Okay, open yourself sa ganitong mga bagay kasi one thing for sure, hindi ka naman papasok dito. Hindi ka naman namin makakausap, makakasama dito kung hindi mo naman ginusto. Tama? Kasi 'di ba, nagdarasal tayo na magkaroon ng magandang opportunity and ito na po 'yun. Okay, kung naghahanap ka ng sign, ating sign. Yan, approve ka. Okay, so meaning to say, ito yung para sa'yo. Alright? Ayan. So, ngayon po, by the way, I am Ralph Lawrence Angeles and I am your host for today. Okay? So, ako po ay isa po sa mga na-create na milyonaryo, batang milyonaryo po dito po sa opportunity natin and ako po ay ginawa ko po itong part-time. Okay, so graduating student po ako during that moment. Kaya kung ikaw, kung ano man yung background mo, OFW ka man, empleyado ka man, kakagraduate mo man, okay, nag-aaral ka man or undergrad ka man, okay lang yan. Kasi we cater po all walks of life. Okay? Kahit ano man yung naging background mo, ang magmamatter po yung decision mo right after nitong event na to. Kaya makinig ka ng maayos para to sa'yo. Imaginein mo, tama? Kung kung gusto mo hindi lang paputok yung puputok ngayong New Year, dito ka dahil syempre blessings, 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 blessings ang magiging fireworks na ibibigay sa'yo. Okay, so kung nagtataka ka kung ano man po itong event natin, this is Meet Your Future. O tamang-tama, di ba? Kasi hindi natin alam kung ano mangyayari this 2025. Kaya talagang sit back, relax, and enjoy. Okay, so patype naman po ako na I am ready. Kung ready ka na po mapakinggan. Okay, ang ating main speaker. Okay, ngayong araw. Ayan, I am ready. I am ready. Watching from Pasig, I am ready. Ayan, sige, sino-sino pa yung mga ready at excited na? Ayan, grabe naman. Di ba? Ready na tumanggap ng blessings. Yan, i-type mo naman, I am ready. All right. I am excited. Good evening po sa lahat. Yes, okay. Sige, sige. Ayan, so dumadagdag na po tayo ng dumadagdag. Okay, again, sa lahat po ng mga coaches, admins, assistant admins, okay, papasukin na po natin lahat ng mga tao natin sa training center and syempre, okay, sa ating mga participants. And sa mga bagong pasok po, hello. Again, this is Ralph Lawrence Angeles and welcome to Meet Your Future. Okay, so sit back, relax, and enjoy. Okay, so we are now about to start. Okay, so eto na, alam kong excited na at ready na ang lahat. Okay, so before I introduce him, okay, sa lahat po, let's watch this video. Some legends are told, some turn to dust or to gold, but you will remember me for centuries. I'm thankful and grateful na napasama dito sa Project High. Dahil dito sa Project High, isa lang din naman talaga akong natulungan. At ngayon po, ay isa na din akong tumutulong sa napakaraming OFW na nagtatrabaho sa ibang bansa. Remember me for centuries. Mama tried my teenage dreams. No, it's nothing wrong with me. The kids are all wrong, the stories are wrong. Heavy metal broke my heart. Come on and let me in. Bruises on your thighs like my fingerprints. This is for to match the darkness that you felt. I never meant for you
sarili mo ng bagong kalaman. At i-enjoy mo lang. At dapat, ang baon mo sa sarili mo, na kahit anong mangyari, hindi ka hihinto. Ikaw dapat ang unang pinakamasipag. Ikaw dapat ang unang pinakamagaling. Ang tanong, ikaw na ba yun? Technocrat, meron pa po tayong awarding ng project at dapat dumating din ang oras makasama kayo sa awarding mismo ng buong AIM Global. Knows my name, 'cause I was only born inside my dreams. Alright, ayan. So, he is a former OFW for 15 years. And right now, because of this community, okay, one of the top earners, okay, and syempre, Easy Top 500, and also, Technocrat Top 1. Okay, let's all welcome and give him a virtual a round of applause to mentor, Marlon De Vera. For centuries. Alright. Good morning, good afternoon, good evening. Saan bansa ka man ngayon? So, thank you so much, Sir Ralph Angeles. Grabe. So, kumusta yung New Year? Kumusta yung Pasko natin dyan? May lechon pa? May Grahams pa ba dyan? Right? So, sige po. Umabot na po tayo ngayon na nasa 451. So, siyempre, hindi natin ito sisimulan hanggat hindi po tayo umaabot ng 1,000. Hindi, joke lang naman po. Right? So, thank you po, Sir Ralph. So, pakilala po muna ako. Let me share my screen. But before I proceed to my first slide, gusto ko lang naman po na pakitype naman po dyan na 2025 is my best year. Yun. Sige po. Okay. So, sige. Oh, may nakita kayo, no? Right? So, pakilala po ako. My name is Marlon De Vera, a former 15 years OFW na nagtatrabaho sa iba't ibang bansa bilang isang musician, umuwi ng Pilipinas, naging vlogger po. Kami po yung OFW na nag-viral po na sinurpresa ang kanilang anak na naka-Spider-Man costume. Kami po yun. Sa mga taga-Middle East, I know po na napanood nyo po yun. Sa mga taga-Asia naman, I'm sure napanood nyo din po. Lalong-lalo na po sa first country. So, ginawa po akong Millionaires Club dito sa Project High. Naging Karachiever, nagkaroon ng multiple international travel. Dati naman talaga ako nagta-travel pa, pero hindi ko nga po talaga nai-enjoy yung pagiging traveler ko. So, dito ko po na experience ang magkaroon ng six-figure, ibig sabihin ng six-figure ay kumikita po tayo ng 100,000, 200,000, 300,000, up to 1 million. Right? So, naging top 1 po, sariwan-sariwa. Top 1 po tayo ng Technocrat. Sinabi nga po ni Coach Ralph. At syempre, top 18 Project High. So, apat na din po yung naging hub ko po dito. Ibig sabihin po yung hub is yung mga kamag-anak ng mga OFW, dito po namin tinuturuan at yung mga natanggal din sa trabaho na akala nila wala ng pag-asa. Well, nung na-meet yung future nila dito sa Project High, nagising muli yung pangarap nila. Dito po namin tinuturuan dito sa hub natin. So, Easy Top 500 po ako. So, proceed po ako. Paano ako nagsimula dito? So, sa pag-musician, sa pagiging musician, malaking kinikita ko sa iba't ibang bansa. Kumikita po kami ng asawa ko ng nasa worth of 100, sabihin natin 100,000 na lang po. Neto na po yon. So, ibig sabihin, sa isang buwan, kumikita ko ng 100,000, sa isang taon, is kumikita kami ng 1.2 million. Imagine mo, no? 1.2 million. Ang tanong, sana po 1.2 million na yon? Okay? Sabihin na lang natin 1M na lang po sa isang taon. Sa 15 years kong pag-iibang bansa, so therefore dapat meron akong natira or natabi na 15 million. 15 million na resibo. O yung mga naka-experience po, yung mga naka-experience dito, I know, napaisip ka na din 5 years ago,
10 years ago, 15 years ago, lalong-lalo na yung mga 30 years ago. Saan napunta yung pera nyo? O di ba? Why until this time na andyan ka pa rin sa sitwasyon mo, sa comfort zone mo, na nagtatrabaho pa rin, na tinatrabaho mo yung pangarap ng amo mo? What if subukan mong magbago? Magbago ng ginagawa. At yan po pag-uusapan po natin dito sa Meet Your Future. So ngayon, mula ako ng Pilipinas, nag-traditional business po ako, nagkaroon pa ako ng 7 restaurant, canteen po, and then doon na po nalugi lahat ng pinagkakitaan ko po, lahat ng kinita ko, lahat ng kinita ko sa ibang bansa. Nalugi, excuse me, nalugi po ako. So dating artista, ngayon po nagmukhang trahedya na po yung itsura ko dahil po na-stress na po kami ng asawa ko na ultimong pangbili ng isang itlog sa ramen namin, sa lugaw namin, from ramen to lugaw na nga lang, wala na pong itlog. So sinasabi na lang namin sa customer namin, pasensya na po ma'am, nakalimutan po yung itlog. Yun po pala, yung katotohanan is wala nang pambili ng itlog kasi po nalugi na po kami. Until such time na nag-close ko na lang po talaga yung negosyo ko. Kaya sabi sa akin ni Boss Joseph Lim, pare, isarado mo na yan na negosyo mo. Hindi ka dyan aasinso. Kasi bakit? Sa traditional business kasi, ang akala natin sa mga kapwa nating OFW or mga na dito sa Pilipinas na nagninegosyo, ang pagninegosyo pala, dapat skilled ka, dapat knowledgeable ka, dapat marami kang kaalaman sa pagdinegosyo. Ang pangalawa is dapat meron kang sapat na pondo. Kapag wala kang sapat na pondo at sapat na kaalaman sa pagka-traditional business, I'm sorry guys, ubos po lahat ng pera nyo. Lalo na kung wala pa pong may nag-guide po sa inyo. So naging vlogger pa ako, sumikat naman ako bilang isang vlogger dito sa Bicol o sa mga hindi po nakakakilala, isa pa akong taga Bicol, taga Albay po ako. Kapit-bahay ko lang naman po si Boss Joseph Lim. So naging vlogger po ako, prankster po ako. Ibig sabihin, hindi ako good influence kasi prankster baga loko-loko, public prankster pa ako. So, ang layo ko. Hindi ko linya ang ginagawa nating business ngayon. So, sabi ko sa sarili ko, ano pa ba talaga yung dapat kong gawin sa buhay ko? Naging empleyado na ako for 18 years dito sa Bicol. Naging construction worker. Wala rin. Naging manager din ko, no? Wala din nangyari. So, dito sa pagiging sa vlogging naman, medyo kumita naman ako malaki. Yun nga lang talaga, since na prankster po ako, muntik na po akong makasuhan, makulong. Kasi nagkaroon ako ng COVID prank. Kung hindi nyo po, kung naalala nyo po, ako po yung nag-viral sa buong mundo ng COVID prank. Ako po yun. So, ngayon po, tinigil ko na po yung pagbablog ko. Kasi sabi sa akin ni Boss Joseph Lim, sabi sa akin, pare, itigil mo na yung pagbablog mo na yan. Kasi, hindi align sa negosyo natin. So ngayon po, doon ko naisip na, sabi ko, inisip ko sa sarili ko, paano ako makakabangon sa kahirapan? Hindi na ako pwede maging OFW kasi may edad na din po kami. Bilang isang musician, na mamahaos na din po kami, hindi na po namin makanta yung mga nire-request yung kanta. So napaisip na lang din ako, sabi ko, what if subukan ko tong isang ninatatakutan ko po dati, napapaisip din po ako. So, fast forward, nag-isip ako, sabi ko, ano ang pwede kong gawin na negosyo na pwede kong makasama pamilya ko? So, this is my deepest why. Naisip ko na, nung OFW ako, ang dami naming tinutulungan, ang dami naming ginagastusan. Hanggang sabi ko, uwi na lang tayo. Umuwi kami, walang-wala. Kayo sa mga OFW dyan, na kung ikaw, uwi ka na, please lang, huwag ka munang uuwi. Huwag ka munang uuwi. Bakit po? Hanggat wala ka pang naiipon or wala ka pang extra income, wala pa sumusuporta sa mga finances mo, mag-ipon ka po muna. Ilagay mo po muna yung pera mo sa tamang tao, sa tamang community, sa tamang company. Okay? So ngayon po, yung mga OFW na, akala nila yung isa kang OFW na uuwi ka na lang na mapera, pero yung pala uwi ka dahil sa pagod ka na. Ito nga makulit ang napakakulit ng mga Pilipino. Nung nasa Pilipinas, gustong mag-abroad. Gusto pumunta ng ibang bansa. Nung nasa ibang bansa naman, gusto naman na mag-for good na. O diba, ang gulo ng mundo.
Ang kulit natin, ang cute natin. Ayan po kami ng asawa ko. Kami po yung nag-viral. Ngayon po, magta-travel po kami. Kasama na po namin anak namin. So imagine niyo po yan. Kung ikaw, pareho tayo na na-experience na 6 months old, iniiwan namin yung anak namin. Bumalik po kami after 11 years old na po. So, kaya yan po yung nag-viral. No? Sobrang iyak ng anak ko kasi alam mo yung, amoy pa lang eh. Amoy pa lang. Amoy pa lang, ramdam niya na magulang niya. Kaya po ikaw na meron kang anak na naiwan dito sa Pilipinas or pamilya na naiwan dito sa Pilipinas, guys, nasabi ko lang po sa inyo, wala pa pong yumayaman na empleyado. Walang empleyado na ginawang milyonaryo ng kanyang amo. Pero dito sa Project High Community, dito ko po na-meet yung future ko, dito na po ako naging milyonaryo, pati na din po yung asawa ko. At soon, kunting kembot na lang din po, etong 15 years old kong anak is malapit na din po maging milyonaryo. So magta-travel kami, kasama ko na anak namin. So ngayon po, eto po yung income po naming income ng pamilya ko. Yung anak ko, actually hindi na po ito updated, kumita po siya ng nasa 600,000 na po ngayon at the age of 15 years old. Kaya kung ikaw, na mayroong isang OFW, pamangkin mo, kamag-anak mo man dyan, or sino man sa pamilya mo, na gusto din mabago ang buhay, gusto mong tulungan, dalhin mo po dito sa Project High. Tuturuan po namin yan. Tutulungan po namin yan para matulungan ka at para may katulong ka. So ito naman po kinita ng asawa ko. Actually, nasa 3 million na din po yung kinita ng asawa ko. Ako din naman po nasa 4M na po yung kinita ko. So imaginein mo, in a short span of time, after 3 years, na-meet ko yung future ko. After 3 years po, ito ang binigay sa akin. Dito ko nakilala yung sarili ko. Dito ko nakita yung kinabukasan naming pamilya. Na habang kumikita kami, kasama namin anak namin. Ngayon, eto, kung dati, kumikita ako na isang buwan, 6 figure, 100,000, dito po sa Project High, sa Meet Your Future, is 120,000, 1 day income ko lang po yan. Imagine mo po yun, 1 day income ko lang po yan. Samantala kung ikaw, kung middle east ka, ilang buwan mong sahod dyan? 20,000 times 6. After 6 months, kikita ka ng 120,000. Kung ikaw naman nasa Asia, nasa Hong Kong, Macau, Singapore, 40,000 naman ang sahod mo, is kikitain mo to ng 3 buwan. Pero hindi ka pa mapapadala sa Pilipinas yan, yung 120,000 mo na yan, hindi pa yan neto sa'yo, tama? Ngayon naman po, after a month, kumita po ako ng 302,000, 1 month income. Sino ang amo na magpapasahod sa iyo ng ganyan? Kung wala, well, dito po sa Project High Community, kapag na-meet mo yung future mo, nag-yes ka lang ngayon, nasa tamang decision ka na. Mag-yes ka lang. Gagawin mo, makinig ka lang, sumunod ka lang, araw-arawin mo magkati ng training, kahit hindi mo tuloy niya, malilinya mo eh. Kasi bakit? Ang laki ng pagbabago sa income mo. So ito naman po, dreams ko talaga to, Bumblebee. Bumblebee Chevrolet Camaro. At last month po, kumita po tayo ng 322,000. And then, nakapag-travel na din po tayo, na dito ko naramdaman yung totoong travel. Na dati, inaabot kami ng asawa ko sa Hong Kong, 8 hours, 16 hours, connecting flight, going to Dubai. Tapos, pagdating namin sa pwesto namin, sa hotel namin, wala nang day off, tuloy-tuloy ang tugtugan. So, kinabukasan, busy na naman para mag-practice ng panibagong kanta. So, hindi ko na-enjoy yung pagta-travel ko. But dito sa future natin, dito po, binalikan ko yung mga bansa na dinadaanan ko, ini-stop overan ko dito sa Hong Kong. Oh, nakapag-travel tayo ng Hong Kong. Imagine po, in just 1 year, 4 po na bansa ang napuntahan ko po. Hong Kong, Singapore, Macau, and Malaysia. Oh, all expenses are paid by the company. Sarap ng buhay. Nag-i-enjoy ka na, kumikita ka pa. Nakakapag-relax ka pa. Okay? So next, siyempre, kasama ko dyan ang aking pinaka-boss, pinaka-mentor, Mentor President Joseph Lim. So ito po, sariwang-sariwa, top 1 po tayo ng ating communities. Kumita po tayo, in just 1 year, kumita po tayo ng 2.2 million. Kung ikaw, nai-imagine mo na yung sarili mo na kapag na-meet mo yung future mo ngayong moment na to,
after ng Zoom event na to, nag-yes ka kaagad sa taong nakapag-send sa'yo ng link na to, I know for sure, your life will never be the same again. Kikitain mo din po yung kinikita po namin na hindi po yan kayang ibigay ng amo mo. Okay? Pero dito, nagsisimula pa lang po yan. Nagsisimula pa lang po ako niyan. So ngayon po, kumikita ito million. Ito yung pinakasariwang-sariwa. Hindi pa tapos ang December. Ito, sa mga mag-i-screenshot ha. Sa mag-i-screenshot po, hindi pa tapos po ang December. Kumita po tayo. Ito yung pinakamalaking kinita ko po sa isang buwan. 530,000. Woo! Thank you, Lord. I know, na-inspire ka. I know, gigil na gigil kang simulan na to. Kung ako sa'yo, kausapin mo yung nagkapag-send sa'yo ng link na to at sabihin mong paano at ano ang ginawa ni Sir Marlon De Vera, bakit niya na-hit yung 530,000 niya in just 1 month. Kailangan mo mag-multiple accounts ka. Bakit? Ang Jollibee, ilang branches ang Jollibee ngayon? Kung mag-isa lang ang Jollibee, paano nakapag-ubusan ng order? Nakapag-ubusan ng manok? Wala na. Sayang ng kikitain pa. Kaya ang ginawa ni Jollibee, nag-expand. Ganon din pa sa negosyo po natin. Kung naka-single account ka ngayon, naka-7 accounts ka or 15 accounts ka, go for multiple accounts. 31, 69 accounts. Ayun po yung ginawa ko. Kaya po ngayon, kumikita ako ng sobrang laki. The more na tumatagal ka dito sa future mo, dito sa Project High, the more na lumalaki ang income mo po. Ako na po ay patunay na buhay dito na pwedeng mangyari sa iyo yung mga nangyayari po sa amin. Simula pa lang po ito ng pagbabago. Kaya ako kanina sinabi ko sa inyo, kung sa tingin mo kung 2024 maganda na yung buhay mo ng 2024, ngayong 2025, mas papagandahin pa po natin yan. Kasi po, sobrang busy po kami, sobrang na-excite po kami sa mga mangyayari po, sa magagandang mangyayari po sa atin. Si President Joseph Lim ay hindi na po natutulog. Yung Project High Council po, hindi na din po natutulog kasi po inaabangan po namin yung mga bagong sistema na ituturo po namin sa inyo para kayo naman po ay kumita na din ng mabilis, ng malaki. Okay? So, yan po yung pinakasariwa. Dito ko tatambay kasi alam ko mag-i-screenshot po kayo, magre-record po kayo. So, pwede po yan spread our results. Okay? So, now, let us now meet your future. Hindi po ako. Yung dreams mo. Ano ba talaga yung dreams mo? Ano ba talaga yung pangarap mo sa buhay? Ang pangarap mo sa buhay sa mga OFW, ang pinakaunang pangarap po talaga nila dyan is makapagpatayo ng bahay or makabili man lang ng lupa. Pag ang pangarap mo ay bibili kang ng lupa, ang pera mo dyan, yes, congratulations dahil may lupa ka. Pero ang pera mo po dyan ay tulog. Bahay naman. Kapag bumili ka naman ng bahay, depende sa bahay mo na bibilin mo kung talaga may papasok sa iyo ng pera, kung papaupahan mo. Pero kung ipapatirahan mo lang naman sa mga kamag-anak mo habang ikaw nasa ibang bansa, tapos ikaw may bahay ka dito, well, yung maintenance pa lang po dyan, saan mo kukunin? Di ba? Kaya magtataka po kayo, bakit wala po tayong naiipon ng mga OFW? Kasi po, inuuna po natin, yung pinapriority po natin, yung mga bagay na hindi pa po nakakatulong sa atin. Isa nakakatulong naman po yung bahay kasi pag umuwi ako, pag umuwi naman po ako, may natitirahan po ako. Yes, okay na naman po yun. Pero dapat, ang hayaan nyo po muna, yung pera nyo, no, lumago po muna. Kasi alam ko, wait lang po. Kasi ito naman sabi ko po sa inyo, once na ikaw, na dreamer ka, pag meron kang sapat na pera, hindi lang maliit na bahay, kung ano yung pinakagusto mong design ng bahay mo, magagawa mo po yun. Kasi bakit? Meron kang sapat na pundo. Ang pagpapagawa po ng bahay ngayon, sabihin na natin 10 million. Yung pinaka-dream house mo, 10 million. House in lot na po yan. Ang tanong, may 10 million na po ba tayo? Kung wala ka pang 10 million, wala ka pa nga pang 31 accounts, well, ito muna yung unahin mo. Kasi bakit? Yung 31 accounts mo na yun, or 200,000 or 400,000, kapag pinasok mo yan dito sa negosyo natin, at may mag-aalaga po niyan,
nandito po kami. Magmumultiply yun. Mag-generate po ng pera yan, isa bangko. Pag nilagay mo yung pera mo sa bangko, mamaya papag-usapan po natin yan, nababawasan din po yung pera mo. Okay, now, kung car dreamer ka, gusto mo magkaroon ng magagandang sasakyan, ang tanong, meron ka bang 2 million? Anong car ba yung gusto mo? Pag-itap dyan ng gusto mong sasakyan, 2 million? Ano yung 2 million mo mabibili? Mustang? Chevrolet Camaro? Second hand? Okay na yun. Okay? Pero, ang tanong, may 2 million ka na ba? Well, pero kung wala ka pang 2 million, guys, uulitin ko po sa inyo, ilagay nyo po muna sa tama yung pera nyo. Huwag sa bangko, huwag sa bahay at lupa. Travel, yung travel naman, nakakapag-travel ka naman, o given itong travel. Ito yung pinakalas po natin, savings. Ang hirap po mag-ipon. Sinasabi sa amin ng mga clients namin, Sir, pag-iipunan ko. Ang tanong ko sa iyo, 10 years ago, sinabi mo na yan. 5 years ago, sinabi mo na din yan na mag-iipon ka. 3 years ago, sinabi mo na din. Last year, sinabi mo na din. 6 months, sinabi mo na din na mag-iipon ka. 3 months, until last month, sinabi mo na mag-iipon ka. But now, nung kinausap ko namin, binalikan ka namin, ano sinabi mo? Sir, wala pa akong naiipon. Bakit hindi ka nakakaipon? Mamaya, pag-uusapan natin, ipapakita ko sa iyo, ipapaliwanag ko sa iyo, at ipaparealize ko sa iyo kung bakit hindi ka po nakakaipon. Paano ka ba makakaipon kung ikaw mismo nagtatrabaho ka dito sa Pilipinas, ang minimum wage mo is, sabi na lang natin, kumikita ka na sa isang buwan ng, hindi kumikita, ang sahod mo is 25,000 pesos. Salary mo pa lang yan. Ngayon, salary versus expenses. Ang expenses mo, sa renta ng bahay, 5,000, electricity, 2,000, water, 500, internet, 1,500, pagkain, 6,000, transportation, 6,000, mga kagamitan sa bahay, 1,500. Pamilya mo pa, hihingi po sa iyo. So ngayon, total, 34,500. Ngayon, negative ka ng dati. Negative mo na ng 9,000. Paano pang sarili mo? Saan ka kukuha ng pangpondo mo by next month? Wala ka, negative ka na ngayon eh. Di ba? Yung pay slip mo, after they pay you, they slip, dumulas lang talaga. Yes or yes? Okay? So ngayon po, bakit di ka nakakaipon? Bakit hindi nakakaipon ang mga tatrabaho or mga empleyado or mga nag-iibang bansa? Bakit po? Ito po yon. Sampulan na lang po kita. Sa mga breadwinner na katulad ko, na local or international. Kung ikaw, pabubuhatin po kita ng isang sakong bigas, kaya mo pa ba? Kaya pa ba bang buhatin? Yes, kaya mo pang buhatin. Ngayon, papatungan kita ng 4 na sakong bigas. Kaya mo pa ba? Yes, kaya mo pa, pero mabigat na. Kung 10 sakong bigas na ang pinatong ko sa ulo mo, I'm sure hindi mo na po yan kaya. So, ano naman sir, bakit naman sir kinonek dyan? Parang sila po, yung bigas, sila po, yung pamilya mo na tinutulungan mo. Pasan mo po yung 10 pamilya mo na ikaw ang nagtatrabaho na mag-isa, pero 10 sa pamilya mo ang tinutulungan mo. Di ba? Mabigat na. Tama? Mabigat na. Klaro, ulitin ko lang, kung ikaw na nagtatrabaho at 10 sa kamag-anak mo ang tinutulungan mo, hindi ka po talaga makakaipon. Hanggang sa ma-realize mo na lang na tumatanda ka na, nagkakaedad ka na, humihina ka na, nawawalan ka na ng trabaho, nawawalan ka na ng pag-asa, inisip mo na lang, okay lang, kontento na ako sa ganito. Huwag ka makontento hanggat hindi mo pa nakukuha yung gusto mo sa buhay. Naandito ang Project High Community. Say for example, yung 10 sako ng bigas na pasan-pasan mo na sobrang bigat na, nandito yung Project High Community, handang tulungan ka tatanggalin yung 10 sako ng bigas na nakapatong sa ulo mo, iisa-isahin po natin o sabay-sabay namin kayong tulungan. Tutulungan po namin kayo. Ngayon po, ano yung mararamdaman mo kapag wala ka ng pasan na pasan sa ulo mo? Tinanggal na namin yung pabigat sa buhay mo. Di ba sobrang gana? So ano yung ibig ko sabihin? My point is, nandito kami, handang tumulong sa iyo. Aside mo muna family mo, magtira ka muna para sa sarili mo, ilagay mo muna yung pera mo sa tamang community
na tatrabahuin po yung negosyo mo hanggang sa lumago yung pera mo. Magugulat ka na lang na yung sahod mo sa iba't yung sahod mo, yung tinatrabaho mo ngayon, yung sahod mo every month, pwede mo nang ipadala yun sa Pilipinas. Pwede mo nang ipadala yun. Ngayon, etong extra income mo dito sa community natin, habang tumatagal po, sa paunti-unti yan, sa papatak-patak po yan, siyempre sa problema ito isang timba, sa papatak-patak ng tubig na yan, mapupuno po yan at aapaw po yan. So, ibig sabihin, yung sahod mo, dyan, sa trabaho mo, ipadala mo na sa kamag-anak mo yung savings mo. For the meantime, temporary savings mo to. Pero itong temporary nito, ito'y magiging lifetime na mapagkakakitaan mo. Ganun po yung nangyari po sa amin dito sa Project High Community. Nung na-meet po namin yung future namin, sobrang gaan na po. Kasi bakit? Dito sa community natin, hindi mo ito gagawin mag-isa. Nandito kami, kahit wala kang kaalam-alam, kahit wala kang linya, kahit wala kang pinag-aralan, dito po, very welcome ka po. May edad na ako, sir, huwag kang mag-alala. May mga mas bata pa po sa'yo. Sir, wala pa akong alam dyan, wala akong kanalis pa sa computer. Huwag kang mag-alala. Mayroong isang taong mas magaling pa po sa'yo. Sir, tamad ako, may mas masisipag pa po sa'yo. Lahat po ng opposite na sasabihin mo, nandito na po sa community. Different walks of life. So ngayon na po, bakit ka pa nakakaipon? Isa pa po ito, yung inflation rate. Yung pagbawas ng pera mo sa bangko na sinisave mo, akala mo, lumalaki yung pera mo. Marami na nagre-reklamo, marami akong nababasa na grabe ngayon ang bilihin, ang mahal ng bilihin po ngayon. Yung sahod mo, minimum, pero yung inflation rate ng pagbawas ng pera, di mo namamalayan. Yung nagtago ka, nag-save ka ng 1 million, nawalan ka ng 2.5%, magkano 1 million na 2.5%? 25,000? Oh, malaking pera na din po yun. Okay? So ngayon, sir, okay, gusto ko yung negosyo nyo kasi may community kayo na napakaganda, napaka-healthy yung community nyo. Ngayon, sir, ang problema sa akin, sir, wala akong pera. Balikan po natin yung sinabi ko kanina sa'yo na 10 years ago, 5 years ago, 6 years ago, 3 years ago, last year, and then last 3 months, and then last month, sinabi mo na po yan, wala kang pera. Pero, nakakapagpadala ka sa kamag-anak mo. Pag may birthday, papadala ka. Lahat ng handaan, meron kang pinaghahandaan. Pero pagdating sa negosyo, bakit mo pinag-iisipan? Sasabihin mo na no money. Wala akong oras dyan, sir. Sa totoo lang naman po, kahit wala kang oras, kami po, full-time po namin itong ginagawa. Part-time mo itong gawin, kahit wala ka na pong gawin dito. Basta, mag-fund ka lang kay Facebook ads. Si Facebook na po maghahanap ng mga potential clients na katulad nyo. Kami po yung kakausap. Ikaw po yung kikita. Kikita ka, kikita kami, kikita yung community, kikita yung company. So, win-win situation. Sir, okay. Wala akong oras, wala akong pera. Kaso nga lang, sir, hindi ko talaga linya yan. Ayoko talaga yan, sir. Hindi ko yung pinag-aralan. Wala akong kaalam-alam po dyan. Sinabi ko sa'yo kanina, kung hindi mo tulinya, yung taong mag-guide sa'yo, nilinya na po ito. Parang ako. Hindi ko naman ito linya. Bakit? Isa akong musician. Isa akong vlogger. Isa akong traditional business owner. Pero bakit ako napunta dito? Kasi wala na akong choice. Wala na akong choice at lahat ng na-experience ko is hindi sa akin, hindi ako yumaman, hindi ako masinso. Nung sinubukan ko to, ginawa ko to, ang gaan din naman po pala. Di ko nilinya ko na din kasi bakit? Nilove ko na to. Minahal ko na to. Ito ba naman, ikaw ba naman sasahuran? Magkakaroon ka ng income na 6-figure monthly consistent at abnormal pa yun ha? Bakit abnormal? Sabi nga sa akin kanina, may tanong sa akin kanina, si Madam Merlit. Sabi ni Madam Merlit sa akin, Boy, magkano kinita mo last month, November? Sabi ko po, bumaba ako. 183,000 lang po. Nung November, 302,000. Di ba bumaba ako? Ngayon po, yung kinita ko ngayon magkano? 530,000. Di ba? Abnormal. Ang sarap. Now, sir, wala akong pera, wala akong time, hindi ko dyan linya. Ngayon po, nung sinabi mo kaninang wala kang pera,
Tingnan mo ngayon ang cellphone mo. Ano ba ngayon ang cellphone mo? Kung wala kang cellphone na iPhone, okay lang. Well, alam ko na nakatulong ka sa kamag-anak mo. Kung may cellphone, kung naka-iPhone ka ngayon, ano at magkano yung cellphone mo ngayon? Magkano yung iPhone ngayon? 1 terabyte? Umaabot ng 100,000. Sabihin na lang natin na 256 lang yan. Nasa worth of 63,000. Pag bibili ka ng iPhone, napapaghandaan mo, napapag-ipunan mo. Uy, may latest model na iPhone 16. Bibili ako niyan. 63,000. Next month, target mo yon. Napagplanuhan mo na. After next month, nabili mo. Ngayon, may nag-alok sa'yo na negosyo. Ano sasabihin mo? Ay sir, baka malugi ako dyan. Hindi mo pa nga sinusubukan. Lulugi ka na. Doon ba ka sa cellphone na binili mo? Sa tingin mo, hindi ka lugi? Lugi ka po dyan. Bakit? By next month po, meron na naman iPhone 17, iPhone 18. Nag-update na naman, nag-upgrade na naman po. Eh ikaw, yung sahod mo hindi. At ikaw mismo, yung income mo, hindi ka nag-upgrade. Dapat kailangan mo mag-upgrade. Kaya ngayon po, kung meron mang isang tao na nag-send sa'yo ng link na to, well, just say yes. Hayaan mo na muna siyang paliwanag. Hayaan mo na muna siyang sumuporta sa'yo. Kasi bakit? Ito pa. Minsan, pag may pera ka, pag bagong sahod, gusto mong kumain ng masasarap, worth of 2,431. Isang kainan. Pero pag mag-grocery ka, ang mahal. Sa skill naman, wala na akong time. Pero nanonood ka ng Netflix, nanonood ka sa TikTok, nanonood ka sa Facebook Reels, nanonood ka sa mga idol mo, Rapi Tulfo. Ang tanong, sino ba yung kumikita doon? Yung mga vlogger na po na yan, katulad namin, vlogger po ako, vlogger din po si Josephine, kami lang din po yung kumikita. Pero kayo, gastos kayo ng gastos sa load nyo, gastos kayo ng gastos sa oras nyo. So try to realize guys, nare-realize ba yung mga pinapalampos mong oras? Ano ba yung importante sa'yo? Importante ba sa'yo yung oras mo or yung pera mo? Okay? So next, ngayon naman po, ito, naniniwala ang mentor mo sa kakayahan mo. Pag meron isang taong pinaniwalaan ka, magtiwala ka na sa kanya, ibuhos mo na. Kasi bakit? Kung hindi mo kaya, I'm sure si mentor mo or yung taong magagay sa'yo ngayon, kayang-kaya niya po yan. Okay? So ito na po, next. Ngayon, yung pangarap mo, gawin natin gawin natin totoo. Dreams into reality, turns into reality. So, ito po. Isa sa mga nag-guide ko po dito na kilala ko, sa isang followers ko sa vlogging, si Miss Pia Villegas, 16 years old po siya nung nakilala ko po dito. Ngayon po, 19 years old na po siya at kumikita na po siya ng 818,000. Ngayon po, isa na po siyang ginawa kong Millionaires Club. Ginawa po ng community natin. Nakilala niya din po, na-meet niya din po yung future niya. Ako yung future niya, hindi. Ako yung nagturo sa kanya at yung future niya, yung dreams niya na makatulong sa pamilya, na hindi na siya hihingi. Ngayon po, baliktad na. Siya na ngayon ang nagbibigay sa magulang niya. Ang tanong, yung magulang niya ba positive dito? Hindi din po. Negative din. Pero anong ginawa ni Pia? Pinaglaban niya. Kasi mama, sabi niya, mama, nagagawin ko na naman po para naman po sa atin. Natupad po yung ginawa niya dahil po sa na-meet yung future niya. Ito naman, former kasambahay. Sino mag-aakala na isang kasambahay na dating kumikita ng 2,000, 3,000, 4,000, ngayon po kumikita po ng 111,000 and then finally, malapit na din po mag-half million. Si Miss Magdalena Boragay. Yan po yung transformation na ginagawa po ng community dito sa Project Kai. Once na na-meet mo yung boss na nag-yes ka sa future mo. Okay? Student, cum laude graduate, Christian Parentela. Let's meet Christian Parentela. Christian Parentela, part-time niyang ginagawa, kumikita po siya ng 101,510 monthly. Kagandahan dito, inipon yung income niya, nag-check up po siya ng 519,000. Malupit. Nakabili pa po siya ng first car niya. Hindi kayang ibigay na magulang niya yung sakyan niya. Pero dito sa Project Kai Community, kayang ibigay lahat ng gusto mo. Magtiwala ka lang. Sumunod ka lang. Makinig ka lang. Ito naman po, best friend ko, si Romel Ayala. Romel Ayala, isang car dealer. Malaki yung kinikita niya sa pagiging ahinte ng Toyota. Pero bakit po niya pa ito ginawa? Kasi dito na siya nagkaroon ng time freedom. Nagagawa niya, nakakapag-travel sa kahit saan. Ngayon po,
Nasa Tagkawaya siya ngayon. Best friend, Happy New Year. So yan po, Millionaires Club na din po yan. Eto, nurse by profession. Mr. Kevin Herrera. Let's meet Kevin Herrera. Isang nurse, licensed nurse. Licensed nurse na kumikita siya in just 1 month, nung nagtatrabaho pa lang siya bilang isang nurse, is kumikita siya ng 35,539. Nung na-meet niya yung future niya, alam mo po ba yung ginawa niya? Doon sa lisensya niya, ginagawa niya na po pangguhit o roller niya na lang po. Kasi yung 1 month na sahod niya, dito po sa Meet Your Future, 1 day income lang. Nakabili ng motor, nakabili ng kotse, at ginawang milyonaryo ng ating community. Yan po ang nagagawa po ng nagkakaroon ng isang napakatapang na desisyon. Kaya ngayon po, magdesisyon ka na. Sabi mo kanina, sir, di ko talaga linya yan. Tatanungin po kita. Ito po nakikita mo, pulis po yan. Bising tao, public servant po yan. Pero bakit niya po nagagawa part-time yung negosyo at kumita po siya ng 6.1 million sa profit sharing po dito sa InGlobal, sa community po natin. Linya po ba niya ito ginagawa natin? Hindi po. Inaral niya din po. Nagpaturo din po. Nakinig lang din po. O, isang pulis. Sasabihin mo, baka illegal kayo dyan, sir. Pulis? Sabihin mo po ba? Yung pulis na yan, ilulukoy namin? No. Guys, kalimutan mo na yan. Kalimutan mo. Matagal mo ng problema yan. Ang problema po mga yun, yung sitwasyon mo kung paano ka po makaalis dyan sa hindi magandang sitwasyon mo. Ngayon po, dahil nakilala mo na, na-meet mo na ang future mo, bukas, makalawa, next year, 2025, ibang-iba na po yung income mo. Katulad po ng mga nangyayari na pinapakita po namin sa inyo, eto, isang napakalupit, isang pinaka-idolo ko, isang abogado. Abogado, Attorney Drew, part-time na ginagawa, kumikita po ng 1 million. Nakilala ko din po yan. Turuan lang din po ni Boss Joseph Lim. Imagine mo po yan. Abogado na yan, malaki na kinikita. Bakit niya pa po ito ginagawa, itong business na ito? Kasi bakit? Unlimited and lifetime business. Yun. Eto, si Mami Chona. Mami Chona, isang negosyante. 1 million, 1.3 million. Kumita po, nag-check po siya ng 1.3 million. Oh. Sir, may edad na po ako. Huwag kang mag-alala. Si Mami Chona, baka may mas edad pa po sa'yo. Pero bakit niya po ito ginagawa? Kasi bakit? Mag-isa lang si Mami Chona na may edad ako, no? Sabi niya, may edad na siya eh. Pero po, marami pa po yung mga kabataan na mga hinahandle niya po. Maraming tumutulong din po kay Mami Chona. At si Mami Chona, siya muna nagturo sa kanya para matulungan din po siya. Ganon din po gagawin po namin sa inyo. Sa mga OFW heroes natin, Miss Jelaine Alagasi. Si Jelaine Alagasi, Saudi OFW. Magkano kinikita ng taga-Saudi? 20. May Ramadan, 18 hours. Isang buwan nagtatrabaho yan. Isang wala nang pahinga eh. Nagsawa, nanawa sa pagiging OFW, sumubok. Ngayon po, kumikita ng 100,000 at ginawang milyonarya ng ating kumpanya. Okay? Seaman. Oh, ito, sa mga seaman dyan, sa mga taga-laot. Alam mo, yung mga taga-seaman na yan, minsan po, nakakaawa din po mga yan. Yung mga seaman na yan, narinig ko lang sa kwento ito ni Sir Ron. Si Sir Ronwell Puada, nung nasa laot siya, sobrang na-experience niya na pag nasa laot, gusto niyang magnegosyo. Gusto niya nang hindi na bumalik. Nung nasa lupa naman siya, nasa dry dock na siya, naka-dry dock na siya, ubos ka agad yung pera. So, balik-balik sa pagiging seaman, hindi po nakakaipon. Kasi bakit? 6 months, 1 year, nasa laot. Pag uwi ng Pilipinas, ubos padala, ubos bigay sa kamag-anak. Anong ginawa ni Sir Ronwell? Nag-decide, nakilala yung future, ngayon po, kumikita po siya ng 6-figure at sariwan-sariwa po, naglabas po siya ng first car niya, Nissan Almera. Siyempre, Millionaires Club na din po yan. At siya po yung top 3 ko. Top 1 po ako, top 3 ko po siya. Kumikita po ng 6-figure monthly. Oh, OFW security guard sa Qatar.
Let's meet Jomar Magsayo. Kumikita po ng 556,000. Kumikita ng 112,000. Kumita ng milyon. Kuya, sana naman po ma-realize mo na. 2024, ngayon, patapos na po yung buwan, yung taon. 2 days na lang, 3 days na lang po. Tapos ang 2024. Ang problema mo is pera. 2019, 5 years ago, problema mo na po yung pera. At the same time, at this moment, problema mo pa din po pera. Kasi po bakit? Hindi mo pa po sinusolusyonan yung sarili mo dahil po sa fear and doubt mo dyan. Sa sobrang takot mo na baka malugi, baka walang may mangyari. Kasi po bakit? Yun po yung nasa isip mo. Palitan po yung nasa isip mo. Kung ano man po ang nasa isip mo, yan po yung lalabas sa bibig mo at po yun mangyayari talaga sa buhay mo. Pag nagtanim ka ng magaganda, bubunga yan ng magaganda, magha-harvest ka ng magaganda. Say for example, 2019 problema mo pera, 2024 problema mo pa rin pera. But ngayon, nung napanood mo tong Meet Your Future, nagdesisyon ka po, the year 2029, 5 years from now, kinikilabutan ako sa iyo. Tindig balahibo ko. 5 years from now, your life will never be the same again. 5 taon lang natin itong tatrabaho yung negosyo mo. Dito mo na po makukuha yung first million mo, first car mo, first house and lot mo. Time freedom. Na darating ang oras, iiyak ka na lang. Buti na lang talaga sumubok ako kaysa sa sayang. Hindi ka na dapat dito pinupush. Hindi na dapat ibang tao pa ang magdesisyon nito para sa future mo. Dapat ikaw mismo magdesisyon ka na po ngayon kung ano ba talaga yung priority mo sa buhay mo. 5 years ago, iba priority mo. Ngayon naman po, priority mo naman po yung sarili mo. Maawa ka naman sa sarili mo. This time around, sabihin mo naman sa sarili mo na 2025, sarili ko naman. Ako naman, tama na muna sila. Ako naman ang magdidesisyon sa sarili ko. Ako naman ang magpapayaman sa sarili ko. Bibigyan ko din naman ng regalo yung sarili ko. Dapat po ganun. Para day by day, monthly, yearly, after 5 years, nagbago ka ng desisyon na bago yung pananaw mo dahil nakita mo dito sa Meet Your Future na kilala mo yung future mo, natauhan ka, na-realize mo na sobrang ganda na naghihintay sa'yo, sobrang ganda ng pinalampas mo. Tita, tito, daddy, mami, ate, kuya, wake up. This year, 2025 is our best year. Sinasabi ko po yan sa inyo. Kasi po bakit? Ako po mismo, the living legacy, the living legend, sabi nga natin, patunay na buhay na from zero, from scratch, from zero to something, from something to everything. Ganun din po ang mangyayari po sa iyo. Kuya, ate, mami, daddy, tito, tita, lola, lolo, hindi ka po pinanganak sa mundo para trabahuin ang pangarap ng ibang tao. Kaya ka nag-a-abroad or nagtatrabaho para tuparin ang mga pangarap mo sa pamilya mo. Huwag mong hayaan na nanakawin ng ibang tao yung pangarap mo. Huwag mong hayaan na sa iba ka makinig na hindi makakatulong sa gusto mo sa buhay. Doon ka sa estranghero na hindi mo kakilala pero handang tulungan ka. Huwag ka lang pong pabigat, iaangat ka namin sabay-sabay tayong tatawid dito sa sitwasyon mo. Nandito ang Project I Community, nandito yung future mo, na andito yung mentor mo, na andito yung taong nagsisend sa iyo ng link na ito na kinukulit ka araw-araw. Ate, kailan ka magsisimula? Simulan mo na ngayon ang isang napakatapang na desisyon. Kasi po bakit? Sa lahat ng pwede mong ipaglaban, pangarap mo ang hindi mo dapat sukuan. Kaya ka ngayon nakikipaglaban, nasa ibang bansa ka mga ngayon. Alam ko, miss na miss mo na pamilya mo. What if nandito ka na sa Pilipinas, kasama mo pamilya mo, kumikita ka ng milyon, na kapag patayo ka ng magandang bahay, nabilhan mo yung magulang mo ng magandang bahay niya, kotse niya,
napagpatayuan mo yung anak mo ng bahay lupa niya dahil pangarap mo yung sa kanya. Ikaw mismo, nagkaroon ka ng time freedom, financial freedom. Ano yung mararamdaman mo? Di ba? 5 years from now lang po, kapatid. Hinihiling lang po namin yan sa inyo. Hindi po mahirap yung ginagawa po natin kasi lahat ng hindi mo kayang gawin, kami na po muna yung gagawa. I-guide ka po namin patungo sa tagumpay mo, patungo sa success mo. Magtiwala ka lang po. Tiwalaan mo muna sarili mo. Hindi ka na dapat pinupush ng ibang tao. Dapat ikaw mismo pinupush mo na sarili mo. Tuparin mo lahat ng gusto mo. Hindi habang buhay nagtatrabaho ka, hindi habang buhay malakas ka, at lalong-lalo na yung mga tinutulungan mo ay hindi habang buhay tutulungan ka. Ngayon po, sana ma-realize mo yan. So ngayon, tapos na po ako. Tingnan natin. Yes, tapos na po ako. Gusto ko lang naman po ah magpasalamat po sa Project High. Gusto ko lang po ipasalamat po kay Boss Joseph Ling, sa Project High, sa In Global, sa Technocrat Community, sa Project High Council, na talagang sila din po talaga yung nag-guide po sa akin para po makilala ko po yung future ko. Kaya ngayon, kung ikaw na nanonood dito, alam ko tinapos mo yung event na to, pasalamatan mo din po yung taong nakapag-send ng link na to sa'yo. Okay? Kun mo na siya, kausapin mo na siya kung paano makapagsimula. Paano ba yung multiple accounts sa sinasabi ni Mentor Marlon, Sir Marlon de Vera? Pag-usapan niyo po yan. So, alright. So, ngayon, babalik ko na po sa napakapugi nating host, Sir Ralph Angeles. Thank you, sir. Back to you. Alright, ayan. So, thank you so much, Mentor Marlon Di Vera. Grabe! Diba? Sobrang learnings and inspiration po yung ibinigay mo sa aming lahat. Ayan, para to give gratitude. Okay, sa ating main speaker, pa-type naman po ako ng thank you so much, Mentor. Ayan, di ba? Kaya kung na-inspire ka, kung marami kang natutunan, okay, at syempre nakita mo yung future mo. Okay, balikan mo po yung nakapag-send sa'yo ng link na to. Kulitin mo paano magsimula. Okay, ano yung mga ways para kumita, yung accounts na tinatawag. And syempre, 'di ba, mas maganda makapag-decide ka mismo ngayon. Okay, para sa pagbabago ng buhay mo. Okay, so maraming salamat po sa lahat na nag-attend right now. Maraming salamat po sa lahat na nagbigay ng effort para makapasok dito, to our councils, Project High Councils, and sa mga speakers. Okay, thank you so much po. Okay, so once again, this is Ralph Lawrence Angeles. Okay, so magkita-kita po tayo sa mga susunod nating events. Okay, at the same time, okay, mag-ano po tayo ang tawag doon? Okay, magsimula ka na. Yun po yung pinaka tawag doon, yun yung pinaka-advice ko sa iyo. Alright, so yun lang naman po. Maraming salamat. Again, this is Ralph Lawrence Angeles. Happy New Year and sending you love and light. Ayan. So picture po tayo. Yan, sige, picture One, tayo. two, three. Isa pa po. One, two, three. Ayan. So thank you so much again. Okay. Happy New Year and happy breakthrough. Bye.